Ang Philippine Space Agency, PhilSA, ay nagnanais na magtatag ng isang balangkas para sa pagbuo ng rocket, pagsasanay, at paglulunsad ng mga eksperimentong rocket sa Pilipinas. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Nilagdaan ng Philippine Space Agency, PhilSA, at ang South Korean firm na Perigi Aerospace Incorporated ang isang Memorandum of Understanding, MOU, upang bumuo ng framework para sa rocket development at experimental launches sa Pilipinas. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na plano na magtayo ng sariling Philippine spaceport. Magtatag ng balangkas para sa pagsasanay sa pagbuo ng rocket at pagsasagawa ng mga experimental launch sa bansa upang mapatunayan kung kakayanin ang pagpapatakbo ng isang local spaceport. Bukod sa PhilSA at Perigi Aerospace, kabilang din sa mga lumagda ang Department of Information and Communications Technology, DICT, Cagayan Economic Zone Authority, CIZA, at Ascend International Gateway, Incorporated. Dahil malapit sa equator at nasa silangan ng Pacific Ocean, mainam ang bansa para sa ligtas na rocket launch at recovery operations, na makatutulong din sa pagbabawas ng gastos. Ang MOU ay karugtong ng natapos na training program ng mga Pilipinong engineer sa South Korea noong 2025. Inaasahan ang posibleng localized assembly at testing ng mga rocket sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng internasyonal na kooperasyon, pag-unlad ng mga manggagawa, at pakikilahok ng pribadong sektor, layunin ng PhilSA at ng mga kasosyo nito na palakasin ang mga kakayahan ng bansa sa rocket engineering, satellite development, at space research. Ang paglahok ng mga Pinoy sa mga kaganapan gaya ng Spaceport America Cup ay nagpapakita na ang mga rocket na gawa sa Pilipinas ay kayang makipagsabayan sa buong mundo. Ang mga kilalang spaceport tulad ng Saxaverg Spaceport at Vandenberg Space Force Base ay pinahahalagahan ng mga bisita dahil sa kanilang makasaysayang papel sa paglulunsad ng mga rocket at pagtuklas sa kalawakan. Bukod sa teknolohiya, ang mga lugar na ito ay nagiging atraksyon din para sa mga nais makasaksi ng mga makasaysayang paglipad. Samantala, ang Multispectral Unit for Land Assessment mula satellite ay ang pinakamalaki at pinaka-advanced na Earth observation satellite ng Pilipinas hanggang sa kasalukuyan. Inaasahang ilulunsad ang mula ngayong 2026 ayon sa Philippine Space Agency, PhilSA. Ang satellite ay nakatakdang sumakay sa isang SpaceX Falcon 9 rocket bilang bahagi ng Transporter 16 mission. Simula noong huling bahagi ng 2025 hanggang unang bahagi ng 2026, ang mula ay sumasailalim sa test readiness review at mga environmental simulation upang matiyak na handa ito sa kalawakan. Gagamitin ang mga detalyadong imahe mula sa satellite upang masubaybayan ang kalusugan ng mga pananim, makita ang mga peste at sakit, at tansyahin ang ani. Tulong ito sa mabilis na pagtatasa ng pinsala, damage assessment, pagkatapos ng mga bagyo, baha, at tagtuyot, mas mabilis na makakapagbigay ng datos para sa mga ahensya ng gobyerno. Pagbabantay sa mga baybayin, coastal monitoring, at paggawa ng mas tumpak na mga mapa para sa urban planning. Makakatulong sa seguridad ng bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng real-time imagery.
Ito ang pinakamalaking satellite na gawa ng mga Pilipino, 130 kilo, na binuo ng mga inhinyero mula sa PhilSA, UP Diliman, at DOST-ASTI sa tulong ng mga eksperto sa UK. Ito ay higit na mas malaki kaysa sa mga naunang Diwata microsatellites. Nilagyan ito ng Truecaller camera na may kakayahang kumuha ng 5 meter resolution na mga imahe. Kaya nitong kumuha ng litrato sa lawak na 73,000 square kilometers sa loob lamang ng 24 na oras habang umiikot sa mundo ng 10 beses bawat araw. Ang proyekto ay nasa ilalim ng Advanced Satellite Program, ASP, ng PhilSA at nagpapakita ng kakayahan ng Pilipinas sa teknolohiya sa kalawakan. Bukod sa land imaging, mayroon din itong Automatic Identification System, AIS, at Automatic Dependent Surveillance Broadcast, ADSB, para sa pagsubaybay sa mga barko at eroplano. Ang Diwata 1 at Diwata 2 ay ang mga kauna-unahang microsatellite na binuo ng mga Pilipino sa ilalim ng Philippines Microsat Program ng DOST at UP, katuwang ang mga universidad sa Hapon. Inilunsad ang Diwata 1 noong 2016 at Diwata 2 noong 2018 para sa Earth observation, pagsubaybay sa panahon, at disaster management. Ang mga ito ay ginagamit para sa tumpak na pagkuha ng datos, imaging, para sa pag-aaral ng kalikasan, agrikultura, kagubatan, at pagtugon sa kalamidad. Malaki ang naitulong nito sa pag-unlad ng kakayahan ng Pilipinas sa teknolohiya ng kalawakan, space technology, at pagtuturo sa mga Pilipinong engineer. Ang proyektong ito ay pinangungunahan ng Philippine Space Agency, PhilSA, Department of Science and Technology, DOST, at University of the Philippines Diliman.